Nakakita na ba kayo ng tarantula at naisip na, ihagis natin ito sa grill? Hindi, talaga. Walang alinlangan na ang pagsubok sa lokal na pagkain ay isang malaking bahagi ng paglalakbay. Napakaraming bagong karanasan sa panlasa. Marahil ay makakatagpo ka ng isa sa mga ito sa susunod na paglalakbay mo. Na sana ay malapit na, fingers crossed. Sana magustuhan nyo ang magiging topic natin today. Sana naman po pa-like and follow na rin po. Maraming salamat po. Tuna fish eyeballs. Ang tuna ay isang sikat na isda sa Japan. Napakasikat na kahit ang mga eyeballs ay ginagamit at ibinibenta ng mura sa mga palengke ng isda. Ang mga ito ay maaaring lutuin, tinimplahan ng kaunting bawang o toyo at lemon, pagkatapos ay mayroon kang isang maliit na masarap na merienda. Ang lasa ay dapat nakatulad ng octopus. Deep-fried tarantula, Cambodia. Gusto mo bang malampasan ang iyong takot sa mga gagamba? Paano kung kainin ang mga ito para sa tanghalian? Ang mga tarantula ay unang ipinakilala bilang pagkain sa ilalim ng rehimeng komunista sa bansa noong dekada 70, noong ang mga tao ay nagugutom at wala ng ibang makakain. Ito ay naging mas at mas popular, at ngayon ay ihahain ka ng mga piniritong tarantula sa buong Cambodia. Medyo parang alimango ang lasa. Sopas na gawa sa itlog ng langgam. Sa Laos maaari kang umorder ng sopas na tinatawag na gang kai mo dang. Pagkatapos ay ihahain ka ng sopas na gawa sa mga langgam, itlog ng langgam at isang embryo. Ito ay dapat na medyo maasim, ngunit masarap, at lasa ng kaunti tulad ng hipon. Moose nose sa jelly. Maaari ba kitang tuksuhin ng maliit na ilong ng moose? Sa Canada natuklasan nila na kung nagluluto ka ng moose nose na may ilang mga sibuyas at halamang gamot, tanggalin ang buhok at pagkatapos ay lutuin muli, maaari ka bang makakuha ng ilang uri ng ulam. Casu marza, larvae cheese. Sa Italia mayroon silang keso na tinatawag na casu marza, na kilala rin bilang bulok na keso. Ito ay ang Italian cheese na pecorino, na gawa sa gatas ng tupa, ang ginagamit. At ito ay dapat magkaroon ng amag, napakaamag. Kung hindi yun sapat, pagkatapos ay iiwan nila ang keso sa isang madilim na silid sa loob ng maraming buwan upang ang mga langaw ay maaaring mangitlog at ang mga larvae ay makapaghukay sa paligid ng keso at mag-iwan ng mga dumi. Iyon ay kung paano ito nakukuha ang kanyang matalas na lasa. Hindi ito eksaktong keso na madaling makuha, dahil ipinagbawal ito ng EU dahil sa mga panganib sa kalusugan ng pagkain nito. Maraming salamat sa pagtapos ng video. Please leave a like and subscribe mga sir.